Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Isang mahabang daan ang tinatahak ng aming sasakyan patungo sa Cavite. Habang masaya kong pinagmamasdan ang daang tila walang hanggan. It's been 2 years since the last time na dinalaw namin ang ama ng aking asawa. Ayaw mo bang umidlip? Tanong ni Melvin sa akin na aking asawa. Hindi naman ako inaantok. Tsaka nakaidlip na ako kanina eh. Tugon ko naman. Iniisip mo ba si Dad? Muli niyang tanong sa akin. Pero hindi ako tumugon sa sinabi niya. Rita, I know na hindi pa ganun kalapit ang loob niya sa'yo. And maybe because wala kayong chance para makapagpalagayan ng loob. And I think, ito na rin yung time para doon. Muli na magsambit ni Melvin. Yeah, tama ka dun, honey. Hindi lang siguro maganda ang naging timing ng pagpapakasal natin noon. As of now, ang tangi ko lang iniisip ay kung paano ko makukuha yung loob ng daddy mo. Mahinay na tugon ko. 2 years ago, nang magplano kaming magpakasal ni Melvin, dahil na rin sa nabuntis na niya ako. Everything was fine. Pero a week bago ang kasal, pumanaw naman ang mother ni Melvin sa heart attack. Plano ko sana na ipagpaliban ang kasal namin nung time na yun. Kaso lang ay hindi pumayag si Melvin. Kaya dun ko unti-unting naramdaman ang paglayo ng loob ng ama niya sa akin. Although, pinaliwanag naman yun ni Melvin sa kanya. Bumukod agad kami at tumira sa Pasay dahil malapit lang naman doon ang trabaho ni Melvin. Ang ama ni Melvin ay naiwan na sa pag-aalaga ng kanyang bunsong kapatid. Matanda na rin siya, pero at his age of 65, kitang-kita ko naman na talaga namang may kalakasan pa siya. Pero ang malaking pagbabago ng matanda ay yung naging malungkutin. Sobrang niyang dinamdam ang pagkawala ng asawa niya. Isa ring pangyayari ang hindi namin inaasahang mag-asawa. Dahil 1 month later, ay nakunan ako. Iyon ang nakakalungkot na pangyayari sa amin ng asawa ko. At matagal din bago ko nalampasan ang pangyayaring iyon. Hindi agad kami nag-anak dahil na rin sa advice ng doktora. Dahil doon, tuluyan na kaming hindi nakadalaw sa ama ni Melvin. Pero ngayon, ikinasal na rin si Ted, ang bunsong kapatid niya. At kakaalis lang papuntang New York para doon muna manirahan. Kaya wala nang maiiwan kay Dad. Nag-decide kami ni Melvin na kami naman ang humalili sa pag-aalaga sa kanya. 2 p.m. nang dumating kami sa subdivision na tinutuluyan ng matanda. Nakakatuwa ngang makita na sinalubong pa niya kami. At dahil walang kasama siya sa bahay, ay siya pa ang nagbukas ng gate sa amin. Isa pa sa kinahangaan ko sa kanya ay yung nagawa pa niya kaming paglutuan ng ulam na siya naming pinagsaluhan sa aming tanghalian. Dad, sabi ko naman sa'yo na ako na yung magluluto pagdating namin dito, di ba? Masayang wika ni Melvin sa ama. No, my son, that's okay. Mahaba rin ang binyahin niyo eh. Mahinay na wika nito. Pansin ko lang nung time na yun na hindi niya ako gaanong tinitingnan. Naisip ko tuloy marahil ay masama pa rin ang loob niya sa akin. After naman noon, ay agad naman kaming tumungo ni Melvin sa aming magiging silid. Sapat naman ang laki ng kama para sa aming dalawa. Pero hindi ko naman siya masyadong makakatabi kasi babalik rin naman agad ang asawa ko sa Pasay para magtrabaho. Sabado noon, nang kami makarating sa Cavite at Sunday naman ng hapon, ang balik ni Melvin sa Manila. Kinabukasan, mga alis 5 ng umaga, agad na akong tumayo para maghanda ng agahan. Sa 1 oras na lumipas, naging abala ako sa paghahanda noon.
Naging hilig ko na rin yung pagluluto, lalo na nung madepress ako nang makunan ako sa first baby namin. 6:30 a.m. nang matapos ako. At pansamantala lang akong nagpahinga sa may garden ng bahay. Napansin ko sa mga oras na yun na may mga magagandang bulaklak sa garden. At naalala ko nga na mahilig nga pala ang nanay ni Melby na mag-alaga ng mga bulaklak dati. Pero ang kahanga-hanga lang ay na-maintain yun ng tatay niya. Sa pagkamangha ko sa mga bulaklak, ay hindi ko napansin na nandun na pala ang matanda. Sa kabila ng pagkagulat ko sa kanya, napansin ko na hindi man lang niya ako binati or tiningnan man lang. Good morning ho. Ang una kong bati sa kanya. Tango lang ng ulo ang iginanti niya sa akin. Sinubukan ko na hindi maging awkward sa amin ang mga sandaling yun. Ay dad, tamang-tama. Kakaluto ko lang ng breakfast. Tara, kain na po tayo. Pag-anyaya ko sa kanya. Pero tango lang din ang itinugon niya sa akin. Dahil doon, bigla akong may nakitang problema sa aming dalawa. Mukhang mahihirapan akong makitungo sa kanya. Lumipas ang araw na sobrang tahimik namin sa bahay. Kahit may mga kasama na siya ay tila wala itong pagbabago. 4 p.m. nang mag-ready na ang asawa ko pauwi ng Manila. Oh honey, ikaw na muna bahala kay dad. Ang bili nito sa akin, pero wala akong tugon. Alam niya ang aking saloobin. I know, mahihirapan ka, but I'm sure na makukuha mo rin ang loob niya. Malambing na wika ni Mister. Kaya mo yan, honey. Ikaw pa. Dugtong pa nito. Don't worry, Han. Gagawin ko rin ang lahat, makuha ko lang ng loob niya. Masayang tugon ko naman sa kanya. Ilang sandali pa, ay agad nang bumiyahe si Melvin pauwi ng Maynila. Mahaba pa ang oras sa araw na yun, kaya nag-isip-isip ako ng gagawin sa bahay. Pero naabala ako ng aking pag-iisip nang tawagin ako ng matanda mula sa kanyang kwarto. Nagpatulong itong magbuhat ng ilang magagaan na gamit para sa pag-gardening. Napansin ko rin na medyo magulo ang ilang mga gamit niya. Okay lang po ba ayusin ko yung kwarto niyo? Tanong ko sa kanya. Matagal man bago tumugon ay sumugot naman siya. Sige iha, mas mainam nga siguro na maayos naman yan ng isang babae. Tugon niya. Masaya ako sa naging sagot ng matanda. At least kahit papaano ay kinausap na niya ako. Wala naman siyang ibang gamit sa kwarto, kundi mga libro sa paghahardin. Tila yata ito ang naging focus niya after mamatay ng kanyang misis. Sa gitna ng aking pag-aayos ay isang libro ang pumukaw ng atensyon ko. Binuksan ko yun at doon ko nakita na diary pala. Lalo akong nagka-interes na basahin yun, pero hindi sapat ang oras ko para mabasa lahat ng nakasulat roon. Kaya dinala ko ito sa kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit ko yun ginawa. Siguro dahil wala lang talaga akong magawa sa bahay. Dumaan ang hapunan sa amin ng aking biyanan at tahimik kaming kumakain. Balik ulit kami sa katahimikan sa aming dalawa. 8:00 ng gabi nang matapos akong maligo. Gusto ko na rin mahiga at makapagpahinga sa araw na yun. Nakasando lang ako ng puti at short na puti nang maglakad ako patungo sa kusina para uminom ng vitamins. Binuksan ko ang ilaw dahil medyo madilim. Pero nagulat ako nang nandun siya at umiinom ng gatas. Oh, nandyan ho pala kayo. Bakit hindi kayo nag-iilaw? Gulat na tanong ko sa kanya. Napansin ko na hindi agad ito nakasagot. Tila natulala lang sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun ang reaksyon niya, pero pinukaw ko na lang ang pagkakatitig niya sa pangalawang pagtawag ko sa kanya.
Hindi na ako nag-ilaw, iha. Kasi wala namang tao. Utal-utal ng pagkakasambit niya. Agad niyang inubos ang kanyang gatas at agad na nagmadaling umalis sa harapan ko. Hindi ko pa rin magets kung bakit ganun ang kanyang naging asta. Nasa kwarto na ako at nahiga upang simulan ko na ang pagbabasa ng diary ng matanda. Bigla ko tuloy naisip na dapat ay maisauli ko agad ang diary bago niya malaman na panakaw ko itong binabasa. Baka lalo pang lumala ang panlalamig niya sa akin. Sinimulan ko ang pagbabasa. Sa ilang pahina pa lang na nababasa ko, napansin kong ang kwento ng buhay niya ay sinimulan niya sa isang problema almost 30 years ago. Punong-puno ng problema. Bakit tila yata puno ng problema ang sinusulat niya sa diary niya? Bulong ko sa sarili ko. 35 years old siya nang magplano ulit sila ng misis niya na magkaroon ng pangatlong anak. Pero tila ito na rin ang start ng problema nila. Dahil sa isang aksidente kung saan halos hindi makalakad ang matanda, ay kinailangan niya ng matinding medication at therapy. Kaya pati ang kakayahan niyang mag-anak ay naapektuhan. Naalala ko nga nung kinuwento sa akin yun ni Melvin. Sa pagkakaalam ko, halos mundi ka na nga maghiwalay ang nanay at tatay niya. Pero dahil ba yun sa nawalan ng kakayahan ng matanda, nibigay ang pangangailangang aliw ng kanyang misis? Patuloy kong binasa ang diary. Pero talagang tungkol lang ito sa problema nilang mag-asawa. Doon ko nalaman na malaki pala ang naging problema niya pagdating sa kanyang pagkalalaki. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kinailangan niya pang isulat ang mga masasakit niyang nakaraan sa kanyang diary. Kinabukasan, 6:00 ng umaga. Agad na akong tumayo para maghanda ng agahan para sa amin. Nag-reply muna ako sa text ng mister ko bago ako lumabas ng kwarto. Medyo sumisinag na ang araw nang dinungo ko ang garden at nakita ko ang tatay ni Melvin na maaga ring naghahardin. Good morning ho. Masayang bati ko sa kanya. Pero nang napatingin ito sa akin, napansin ko na naman ang pagkakatulala niya. Sa mga oras na yun ay binaliwala ko lang yun at muling pumunta ako ng kusina para mag-ready ng food. Hindi ko maintindihan. Hindi ko din alam kung paano magbi-build up ang pakikisama ko sa kanya. Ito na naman kami, kumakain ng hindi nag-uusap. Madali ko namang natapos ang agahan ko, pero hinintay ko muna siya dahil medyo hirap na rin ito sa pagmuya. Natapos naman niya agad ang kanyang agahan ilang minuto pagkatapos ko. Nakita ko siyang tumayo para dalhin ang kanyang pinggan sa lababo pero agad ko itong pinigil. Ako na hong bahala dyan, wika ko. Medyo nakayuko ako nun sa kanya at kitang-kita ko na napatitig ito sa mayamang harapan ko. Doon ko lamang napagtanto kung bakit siya natutulala sa akin. Ayokong maging awkward sa amin yun, kaya't hindi ko nalang pinansin ang kinikilos niya. Bagus ay dahan-dahan ko nalang kinuha ang kanyang pinggan. Dahil hindi pa ako nakakapanganak, ay maganda ang hubog ng aking katawan. Sakto lang din ang laki ng mga hinaharap ko. May kinis at may kaputian din akong taglay. Pero yun ba talaga ang dahilan kung bakit napapatulala siya sa akin? Kasi parang hindi ko gaanong maramdaman kay Melvin na sobra siyang naa-attract sa akin. Maya-maya pa ay naisipan ko ng maligo. Gusto ko ring maagang makapaligo para wala na akong iintindihin sa sarili. Pumunta muna ako sa aking kwarto para kumuha ng mga pamalit at tuwalya. Pero madadaanan ko muna ang silid ng matanda. Nakita kong nakabukas ang pintuan ng kanyang silid. Kaya napasulyap ako roon. Nakita ko na wala siya doon. Siguro ay nasa hardin na naman.
Naisipan ko na yun na ang chance ko para ibalik ang diary niya. Dali-dali akong tumungo sa aking silid at kinuha ang diary at dali-dali ko rin yung ibinalik sa kanyang kwarto. Nang lalabas na ako, ay may napansin akong mga gamit niya na siya namang ikinagulat ko. Shit, mga temang videos ito ah. Mahilig pala siya. Doon ko din na-realize na naghahanap pa rin siya ng aliw kahit matanda na. Siguro doon na lang siya nagiging masaya simula nang mawala na siya ng kakayahan. Hindi nagbago ang pagtingin ko sa matanda. Hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Dahil doon, may pumasok na kakulitan sa aking isipan habang namimili ako ng mga damit na susuotin ko ng araw na yun. Sige. Para naman may chika babe siyang kasama, magsusuot ako ng mga sexy. Bulong ko sa sarili ko. Wala lang sa akin ito. Baka kasi sa ganito, maging close kaming dalawa. Napansin ko agad ang pagkamangha nito nang makita niya ako after kong maligo. Pink spaghetti ang pangtas ko at short na puti na siyang nagpapalabas ng kaputian ng mga hita ko. Hindi ko din maintindihan yung sarili ko kung bakit masaya sa pakiramdam na nakikita ko siya na ganoon sa akin. Yung pakiramdam na maganda ka sa paningin ng isang lalaki. Pero imbis na mapalipit siya sa akin, ay tila lalo pa siyang umiiwas sa akin. Ay naku, ano ba yung gagawin ko? Lumipas pa ang araw at tila wala pa rin akong magawa para mapalapit sa kanya. Ay todo ang asikaso ko sa kanya ay tila malayo pa rin ang loob niya. Dumating ang Biyernes, nakatanggap ako ng tawag kay Melby na hindi siya makakauwi sa Sabado dahil marami raw siyang naipong trabaho. Medyo nakakalungkot dahil hindi ako sanay na hindi ko siya nakakita. Unlike nang nasa Pasay ako ay nakakauwi naman siya sa akin. Dahil maghahaponan na noon, dali-dali na akong nag-prepare ng kakainin. Pero sa hallway ng bahay, madadaanan ko muna ang kwarto ng matanda. Doon ay nakita kong medyo nakabukas ang pintuan ng kwarto niya. Pansin ko na madilim ang silid at may tila kumikislap-islap sa loob nito pero batid ko naman na sinag lang yun ang telebisyon niya. Isasara ko sana ang pinto pero binalot ako ng curiosity sa sarili. Kaya sinulipan ko muna siya bago ko isara ang pintuan. Nabigla ako sa nakita ko. Nakita ko kasi ang pinapanood niya. Alam ko kung ano ang ginagawa niya. Pero hindi pa rin ako binulabog ng takot sa dibdib. Bagkus ay naiintindihan ko pa siya. Dahan-dahan ko na lang sinarado ang pintuan niya. Napapangiti na lang ako kapag naaalala ko ang natuklasan ko. Teka, kung nagsisikap mag-isa ang tatay ni Melvin, sandali, sa pagkakaalam ko wala na siyang kakayahan na. Bulong ko sa sarili ko habang naghahanda ng hapunan. Hindi ko muli yung pinansin. Nakahanda na ang lahat ng kakainin, kaya tinawag ko na siya para kumain. Muli ay tahimik na naman kami. Hindi ko talaga mahuli-huli ang kiliti niya. Bulong ko habang kumakain kami. Sa pagkakataong iyon, ay may naisip akong idea. Dad, nood tayong movie mamaya? Bigla akong sambit sa kanya. Ganun ba iha? Sige, hindi pa naman ako inaantok Ang wika niya. Natuwa ako sa sagot niya kasi akala ko ay tatanggi siya sa paanyaya ko. Agad akong naghanda ng panonoorin namin after kong mahugasan ang mga pinggan. Ang sabi ni Melvin ay mahilig ito sa mga war movie. Kahit ano, basta't gera ay benta daw sa kanya. Kaya ang napili kong movie ay Troy ni Brad Pitt. At isa pa, gwapo dito si Brad Pitt Bago pa ako lumabas ng room, ay may isa pa akong naisip. Medyo boring kasi itong suot ko. I think, nagpalit naman ako ng damit.
Bulong ko habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi ko ba alam kung bakit bigdal sa akin ang itsura ko sa harap niya. Namili na ako ng aking susuotin at isang damit ang tila nagbigay ng pilya sa akin. Maya-maya pa, "Hi Dad, sorry for waiting ha." Tawag ko sa kanya habang bumababa ng hagdan. At muli ay nakita ko ang pagkamangha niya sa akin. Yes, success ako doon. Mali na ba yung ginagawa ko kasi parang inaakit ko na siya eh. Pero ang akin lang naman ay sinusubukan kong makuha ang kiliti niya at mapalapit sa akin. At ito na lang ang naiisip kong kahinaan ng mga lalaki. Naka-white nighties ako noon. Kaya lumutang ng husto ang hubog ng kagandahan at kakinisan ko. Pero naiinis ako sa ibang banda. Dahil kailanman ay hindi ko nakita sa asawa ko ang reaksyon na nakikita ko sa tatay niya ngayon. Sinalang ko muna ang Blu-ray disc ng Troy. Pakiramdam ko, pinagmamasdan ako ng matanda. Pero ewan ko ba kung bakit okay lang sa akin yun. Agad naman akong naupo sa tabi niya. Hindi ko pinatay ang ilaw sa sala kasi medyo nasisilaw ako kapag liwanag lang ng TV yung nagbibigay ng liwanag sa madilim na sala. At syempre, gusto ko pa rin makita niya ang aking itsura. Tumakbo na ang story at shit, ang gwapo talaga ni Brad Pitt dito sa movie na to. Sabayan pa ni Eric Bana at Orlando Bloom. Pero may hot eksena na agad sa simula ng palabas. Medyo tinablan ako doon at tila ba nauhaw ako kaya naman. "Pwede pa po ba kayong mag-beer?" Tanong ko sa kanya. "Yes, Iha, pwede pa naman." Sagot niya. Sa sagot niyang yun ay agad akong kumuha ng tig-2 bote ng Sunbeat. Pinagsaluhan agad namin ang unang bote. Lumipas ang minuto. Habang nanonood kami ay naubos na agad niya ang unang bote. Samantalang ako ay nangangalahati pa lang. Kaya naman sinimulan na niya ang pangalawa niyang bote. Sa ilang minuto pa ang lumipas ay may bigla akong naramdaman sa aking kanang hita. Napansin ko na nakadantay ang buong palad niya roon. Nagkatinginan kami sa mga sandaling yun. Kitang-kita ko sa mga mata niya na tila tinatansya niya kung magagalit ako sa ginagawa niya. Pero para sa akin ay wala akong dapat ikagalit. Kaya nginitaan ko lang siya at hinayaan. Halos maganda na ang eksena sa movie dahil nandun na kami sa nagkaharap na ang mga troha na Spartan at matinding digmaan na ang nagaganap. Muli na naman akong nakaramdam ng kakaiba. Dahil ang kaliwang kamay niya na siyang nakadantay sa akin ay dumadako pataas pa. Hindi pa rin ako nakakaramdam ng takot sa mga oras na yun, lalo na tuwing tumitingin ako sa kanyang mukha. Kitang-kita ko kasi ang pag-aamo ng kanyang mukha. Pero ito na dapat ang mga sandali na dapat ay pumapalag na ako. Pero nag-aalangan ako na gawin yun. Tumigil siya nang tingnan ko siya. Pero para hindi siya matakot sa akin, ay muli ko siyang initian. Kaya naman ang nangyari ay nagpatuloy lamang siya sa kapilyuhan sa nakalipas na oras. Sa panunod namin ay umabot na ang pelikula sa eksena ni Achilles na ginaganapan ni Brad Pitt. Sa halikan ang naging tagpo nila at totoo talagang tinablan ako roon. Medyo tipsy na rin ako dahil naubos ko ang 2 bote. Hindi naman ako malakas uminom, kaya medyo may tama na ako sa 2 bote. Pero dahil sa palabas na yon, ay tila nagkaroon siya lalo ng lakas ng loob. Dahil muli kong naramdaman ang kapilyuhan niya. Hindi pa rin ako pumapalag, pero nang mapadako siya sa iniingatan ko, ay bigla na akong pumiglas at natulak ko siya. Sa lakas ng pagkakatulak ko sa kanya ay nalaglag ang isang bote sa mesa at nabasag. Kitang-kita ko ang pagkataranta niya sa sandaling yun. Halos siya na agad ang nag-asikaso ng mga nabasag na bote.
Dahil doon ay nasugatan siya sa kanyang kaliwang daliri nang bigla niyang pulutin ng mga bubog. Nakaramdam ako ng takot. Agad kong inasikaso ang kamay niya at inalayo sa mga bubog. Agad ko ring in-off ang DVD player at TV. Doon ko siya agad dinala sa kwarto ko dahil doon nakalagay ang mga first aid namin. Mabuti na lamang at hindi malalim ang sugat niya dahil madali namang tumigil ang pagdurugo. Sorry ho, ang wika ko sa kanya. No, iha, ako dapat ang humingi ng pasensya sa'yo. Mali yung nagawa ko. I'm really amazed sa kagandahan mo, anak. Utal na tugon nito. Pero tila hinilig ako sa huling sinabi niya. Wag na sana itong makarating kay Melvin, ha? Dugtong pa niya. Don't worry po, naiintindihan kita. At hindi naman ito makakarating kay Melvin eh. Mahinahong tugon ko rin sa kanya. Tiningnan ko pa sana yung sugat niya sa kamay, pero nang hawakan ko yun, ay ayaw niya itong alisin sa harapan niya. Iha, okay na ako. Malayo to sa bituka, sabi niya. I-check ko lang ho ulit. Pagpupumilit ko at nilakasan ko na ang pagkuha sa kanyang kamay. Doon ako nabigla dahil humapit na pala sa kanyang short ang kanyang malahiganteng dinadala. Pero paano? Gayong wala naman na siyang kakayahan pa. Agad naman niyang binalik ang kamay niya sa harapan niya para takpan. Pasensya na Rita, sobrang nakakahiya na ako. Ang wika nito na nakayuko. Ngayon lang ulit ito nangyari simula nang maaksidente ako. Dugtong pa niya. Alam mo sa sobrang ganda mo, muli itong ginanahan. Kaya hindi ko rin mapigilan ang nararamdaman ko sa iyo dahil sobra na akong nauhaw. Hindi na rin ako nakatikim pa simula nung mangyari sa akin ito. Paliwanag pa ng matanda. Dahil sa akin, iyon ang nilaman ko sa kanya. Muli kong nabuhay ang kakayahan niya dahil sobra siyang naakit sa akin. Hindi ko maintindihan, pero tila ba masaya pa ako sa naririnig ko. Iba pala ang pakiramdam na hinahangaan ka ng gusto ng isang lalaki. Kaya kanina Rita, nung hindi ka tumutol, akala ko hudyat na yun na may magaganap sa ating dalawa. Muli ay dugtong pa niya. Lalo ko yung kinagulat dahil hindi manugang ang tingin sa akin ng matanda, kundi isang pagkain na gusto niyang matikman. Abangan po ang next part ng ating story.